Lumuhod ka, Mina, lumuhod ka sa harap ng buong barangay. Nay, maawa naman po kayo. Maawa kayo sa akin, hindi totoo ang mga paratang nyo. Huwag mo akong mainay-inay, wala akong manugang na ahas. Kitang-kita ka ni Marites na lumabas sa kwarto ni Roberto ng madaling araw. Anong ginawa mo sa loob? Anong ibinigay mo sa biyanan mo na hindi mo maibigay sa asawa mong nasa desyerto? Kinuha ko lang ang telepono ko. Kailangan ko lang marinig ang boses ni Rico. Sinungaling Rico is working his soul out in Qatar, while you are here warming the bed of his own father, Marites. Itutok mo ang camera. Ipakita mo sa buong mundo ang mukha ng babaeng walang utang na loob. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Carmela ay tila mga latigo na humahagupit sa balat ni Mina. Sa gitna ng maingay na tugtugan ng banda at ang halimuyak ng litson na nagsisilbing hudyat ng katuwaan sa Barangay San Roque, isang malupit na trahedya ang kasalukuyang itinatanghal sa semento. Ramdam ni Mina ang matatalas na bato na bumaon sa kanyang mga tuhod nang pilitin siyang isubsob ng kanyang biyenan. Ang init ng sikat ng araw ay hindi maikukumpara sa hapdi ng mga matang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng panghuhusga, panunukso at galit. Sa gilid hawak ni Aling Marites ang kanyang cellphone na tila isang sandata. Ang puting liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mga mata habang mabilis na dumarami ang mga pusong kulay pula at mga mapang-aping komento sa kanyang livestream. Ang kahihiyan ni Mina ay naging libangan ng buong mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat hikbi ni Mina ay nalulunod sa tawanan ng mga taong dati niyang tinuring na kapitbahay. Mga taong pinagluluto niya ng kakanin kapag may okasyon, ngunit ngayon ay tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Tumingala si Mina umaasang makakita ng kahit katiting na habag sa itaas ng balkonahe ng Mansyong Almeda. Doon nakatayo si Don Roberto. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa sariling ama, ang lalaking naging saksi sa kanyang mga puyat at pagod para lamang mapanatiling maayos ang tahanang ito. Ngunit ang matanda ay tumalikod. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na sampal na mas masakit pa sa palad ni Carmela. Hinayaan nitong lamunin ng dilim ang katotohanan upang maisalba ang sariling dangal habang si Mina ay iniiwang mag-isa sa gitna ng nagbabagang apoy ng paninirang puri. Sa kabila ng ingay at gulo, napako ang paningin ni Mina sa isang maliit na bata sa gilid ng kalsada. Tahimik itong kumakain ng sorbetes, ang makulay na apa ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng init. Ang bata ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, isang inosenteng sulyap na nagpapaalala kay Mina sa isang buhay na dati ay puno ng tamis at pangarap bago siya napadpad sa malupit na pamilyang ito. Ang sorbetes na natutunaw at pumapatak sa alabok ay tila ang kanyang sariling pagkatao, marumi huling-huli at wala ng halaga. Isang matalim na sakit ang biglang gumuhit sa puso ni Mina. Hindi ito ang sakit ng pagkakaluhod, kundi isang kakaibang kirot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Napakapit siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na humihinga ng malalim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang lihim na buhay ang nagpupumilit na kumapit, isang buhay na hindi pa man naisinisilang ay itinakwil na ng sarili nitong kadugo. Nanlamig ang mga kamay ni Mina. Ang paligid ay unti-unting nagmula sa malinaw na ingay patungo sa isang malabong ugong. Ang mukha ni Doña Carmela ay naging isang nakakatakot na anino at ang tawa ni Marites ay tila isang malayong alingawngaw. Isang mainit na likido ang naramdaman ni Mina na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang binti, isang pulang mantsa na unti-unting sumasama sa alikabok ng San Roque. Mina, huwag kang mag-inarte. Sumagot ka, ang hiyaw ni Carmela, habang hinahablot ang buhok ng manugang, ngunit hindi na makasagot si Mina. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang tanong na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang diwa. Paano niya poprotektahan ang isang anghel sa loob ng isang impyernong binuo ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya? Huwag mong bibigyan ng kahit anong pagkain o tubig ang babaeng iyan. Hayaan mong matuyo ang lalamunan niya hanggang sa matutunan niyang iluwa ang lahat ng kasalanan niya. Pero mama, paano kung may mangyari sa kanya? Baka lalong magalit si Rico kapag nalaman niya ito. Huwag kang tangason, ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Ang dumi ni Mina ay dumi nating lahat. Kailangan nating linisin ang pangalan ng mga Almeda bago pa makauwi ang kapatid mo.
At mas mabuting umalis siya rito na walang bitbit kahit isang kusing dahil wala naman siyang karapatan sa kahit anong pag-aari natin. Ang tunog ng mabigat na trangka ng pinto na sumasara ay tila huling hininga ng pag-asa para kay Mina. Nakasandal siya sa malamig at magaspang na semento ng bodega. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na bubong. Ang amoy ng sako-sakong bigas alikabok at amag ay bumabalot sa kanya tila isang kumot na gawa sa dusa. Hinawakan ni Mina ang kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya sa labas ay humupa na ngunit pinalitan ito ng isang matinding pangamba. Bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila isang panalangin na sana ay kumapit ang munting anghel sa loob niya. Sa gitna ng kadiliman pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Rico. Naalala niya ang mga huling salita nito bago sumakay ng eroplano patungong Qatar. Mina, magtiwala ka lang, pagbalik ko ikaw ang magiging reyna ng bahay na ito. Wala nang mang-aapi sa iyo, bulong ni Rico noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Mina. Reyna. Narito siya ngayon sa gitna ng mga daga at basurang itinapon ikinulong ng mismong ina ng lalaking nangako sa kanya ng langit. Ang mga pangako ni Rico ay tila mga bula na naglaho nang marinig ang unang bulong ng paninira. Napagtanto ni Mina na sa bahay na ito ang pag-ibig ay isang utang na may napakataas na interes at ang katapatan ay isang kasalanang kailangang pagbayaran. Dahan-dahang gumapang si Mina patungo sa isang sulok ng bodega. Sa pagitan ng dalawang malaking kahon ng mga lumang kagamitan, may isang maliit na bitak sa dingding na natatakpan ng isang punit na sako. Gamit ang kanyang nangangatal na mga kamay, hinukay niya ang isang maliit na plastik na nakabaon doon. Sa loob nito ay ang mga dokumentong dahan-dahan niyang nakuha, mga katibayan ng mga utang ni Carmela sa kasino, at ang mga peking pirma sa mga papeles ng lupa. Ito ang kanyang tanging sandata, ang tanging paraan para mabawi ang dignidad na tinapak-tapakan ng mga Almeda. Habang maingat na ibinabalik ang plastik, isang maliit na nilalang ang lumabas mula sa likod ng sako. Isang maliit na daga ang tumitig sa kanya, tila nagtataka kung bakit may kasama ito sa gutom at dilim. Kinuha ni Mina ang isang maliit na piraso ng tuyong tinapay na natira sa kanyang bulsa, isang pirasong itinabi niya sana para sa kanyang sarili, at dahan-dahang inilapag ito sa harap ng daga. Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Bulong niya sa boses na halos hindi marinig. Pareho lang tayong nagtatago sa bahay na ito para mabuhay. Sa sandaling iyon, habang pilit na inaayos ang sako sa kinalalagyan nito, may isang bagay na sumabit sa kanyang kuko. Isang lumang sobre na kulay dilaw na sa sobrang katandaan, tila madudurog sa isang hawak lang. Hindi ito kasama sa mga dokumentong itinago niya. Inilapit niya ito sa manipis na sinag ng buwan upang mabasa ang nakasulat sa labas. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar kay Mina. Ito ang sulat ni Don Roberto, at ang nakasulat na pangalan ng tatanggap ay hindi si Doña Carmela. Para sa aking nag-iisang pag-ibig bago pa maging huli ang lahat. Ang simulang pangungusap sa loob ng sulat. Kumaba ang dibdib ni Mina. Ang mga lihim sa loob ng mansyong ito ay mas malalim pa sa mga sugat na natamo niya sa fiesta. Ang liham na ito ay hindi lamang papel. Ito ay isang pinto, patungo sa isang katotohanang maaaring magpabagsak sa buong pundasyon ng mga Almeda. Mina, uminom ka muna, baka kung ano na ang mangyari sa iyo rito sa loob. Para saan ang tubig na iyan, Ludi? Para ba mahugasan ang dumi sa mga kamay mo? Mina, kaibigan mo ako. Hindi ko gustong magkaganito ka. Patawarin mo ako. Kaibigan. Ang kaibigan ba ay ang taong nagnanakaw ng huling pag-asa ng kapwa niya para lang sa sariling interes? Hindi mo kasi naiintindihan, kailangan ko ng pera para sa gamot ni nanay. Sinasakal na kami ng utang. At sa tingin mo ba, Ludi, ang buhay ko at ng anak ko ang tamang pambayad para sa gamot ng nanay mo? Gaano ba kalaki ang halaga ng kaluluwa mo? Ang boses ni Mina ay mahina, halos isang bulong na lamang dahil sa tuyong lalamunan, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa pagkatao ni Ludi. Sa gitna ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na lampara na dala ni Ludi na naglalabas ng mga aninong tila mga multo ng kanilang nawalang pagkakaibigan. Ang panginginig ng mga kamay ni Ludi habang hawak ang baso ng tubig ay kitang-kita sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang patunay ng bigat ng kanyang konsensya.
Sariwa pa sa alaala ni Mina, ang bawat pagkakataong tinulungan niya si Ludi. Noong walang makain ang pamilya nito si Mina, ang nagbibigay ng bahagi ng kanyang sariling allowance mula kay Rico. Noong may sakit ang nanay nito si Mina, ang nagpuyat sa ospital para lang makapagpahinga ang kaibigan. Ngunit sa isang iglap ang lahat ng pagmamalasakit na iyon ay tinumbasan ng isang traidor na saksak sa likod. Ang mga dokumentong pinaghirapan ni Mina na tipunin ang mga ebidensya ng katiwalian ni Doña Carmela ay nasa kamay na ngayon ng kaaway dahil sa pagbebenta ni Ludi. Pasensya na Mina, pero sabi ni Doña Carmela hindi ka naman daw talaga para sa pamilyang ito. Sabi niya mas mapapabuti ka kung aalis ka na lang, dagdag ni Ludi pilit na binibigyan ng katuwiran ang kanyang panlilinlang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong mga labi ni Mina. Ang katapatan sa bahay na ito ay tila isang kalakal na madaling mabili at ang tiwala ay isang marupok na salamin na dinurog ng kasakiman. Ramdam ni Mina ang lamig ng paligid na tila dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto habang ang anino ni Ludi sa dingding ay tila isang dambuhalang nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Nabalik lamang ang diwa ni Mina nang makarinig siya ng mabibigat na yabag mula sa labas. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa semento ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo kasabay ang mapagmataas na figura ni Doña Carmela. Tapos ka na ba sa pag-arte mo bilang mabuting Samaritano, Ludi? Ang malamig na tanong ng matanda. Lumapit siya kay Ludi at kinuha ang isang eksap ng perang papel mula sa kanyang bulsa. Walang pasubaling itinapon niya ito sa paanan ni Ludi, tila nagtatapon ng basura sa isang asong naghihintay ng pagkain. Ayan ang bayad sa iyong serbisyo. Pulutin mo at lumayas ka na sa harap ko. Nakakasuka ang amoy ng mga taong kayang ibenta ang sariling kaibigan. Napayuko si Ludi, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan habang isa-isang pinupulot ang mga perang nagkalat sa maruming sahig ng bodega. Hindi niya magawang tumingin kay Mina bago siya mabilis na lumabas dala ang bigat ng kanyang pagkakasala. Naiwan si Doña Carmela sa harap ni Mina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Humakbang siya palapit, ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pananakot. Tiningnan niya ang tiyan ni Mina nang may pandidiri, tila isang bagay na hindi dapat umiral sa mundong ito. Akala mo ba, Mina, ay hahayaan kong mabuhay ang bunga ng kahihiyang iyan sa ilalim ng bubong ko? Bulong ni Carmela, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong ng kamatayan. Bukas na bukas din dadalhin ka namin sa probinsya. May kakilala ako roon na marunong mag-ayos ng mga problema na tulad niyan. Hindi pwedeng madungisan ang pangalan ng mga Almeda ng isang bastardo na hindi natin alam kung kanino galing. Nanigas ang buong katawan ni Mina. Ang takot na kanina ay nasa isip lamang niya ay naging isang madilim na katotohanan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat, habang ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niyo pwedeng gawin yon. Anak ito ni Rico, ang tanging nasabi ni Mina sa pagitan ng kanyang mga hikbe. Ngunit si Doña Carmela ay tumalikod lamang nang may isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang malakas na tunog ng muling pag-lock ng pinto ay tila isang hatol na walang apela. Sa muling pagbalot ng kadiliman sa bodega, naramdaman ni Mina ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan, isang maliit na buhay na tila sumisigaw para sa kaligtasan habang ang banta ng kanyang sariling pamilya ay nakabantay sa labas. Huwag mong sabihing nagdadalawang isip ka, Roberto. Ang perang iyan ang magliligtas sa atin sa kahihiyan ng pagkakautang ko sa Maynila. Pero Carmela, pirma ni Rico ang kailangan sa mga dokumentong iyan. Paano kung malaman ng anak mo na ibinenta natin ang lupang pinaghirapan niya sa ibang bansa? Hindi niya malalaman pag uwi niya, sasabihin nating kinuha ng gobyerno para sa kalsada o nalugi ang bangko. Ang mahalaga, makuha natin ang pera bago pa makapagsalita ang babaeng iyan. Ipa-forge mo ang pirma ni Rico, madali lang yan. Sino ba ang mag-aakalang ang sariling ina ang magnanakaw sa kanya? Ang bawat salitang binitiw ni Doña Carmela ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa mga dingding ng bodega patungo sa pandinig ni Mina. Nakasandal ang kanyang tenga sa malamig na kahoy, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hindi lamang pala ang kanyang dangal ang gustong ubusin ng kanyang biyenan, kundi pati ang kinabukasan na binuo nila ni Rico sa loob ng maraming taon. Ang kasakiman ni Carmela ay walang hangganan, maging ang sariling dugo at laman
ay handa niyang pagnakawan para lamang mapagtakpan ang kanyang bisyo sa pagsusugal. Ramdam ni Mina ang hapdi ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pot. Naalala niya ang bawat padala ni Rico, ang bawat sentimong binabawasan nila sa pagkain at pangangailangan para lamang makaipon para sa kanilang magiging anak. Ang lahat ng iyon ay naglalaho na ngayon sa ilalim ng mga peking pirma at mapanlinlang ng ngiti ni Carmela. Maya-maya pa narinig ni Mina ang mahihinang yabag sa labas ng pinto. Hindi ito ang matutulis na tunog ng takong ni Carmela, kundi ang mabigat at tila nag-aalangang hakbang ni Don Roberto. Narinig niya ang kalansing ng mga susi at ang mahinang pag-usad ng maliit na harang sa ilalim ng pinto. Isang platong may kanin at tuyo ang dahan-dahang ipinasok sa loob. "Mina, kumain ka na," bulong ni Don Roberto mula sa kabilang panig. Ang kanyang boses ay basag puno ng bigat na hindi maipaliwanag. "Pasensya ka na. Wala akong magawa. Alam mo naman ang biyenan mo kapag nagalit tila bagyo." Hindi sumagot si Mina. Nanatili siyang nakaupo sa dilim nakatingin sa pagkain na tila ito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Ang bawat butil ng kanin ay tila paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan sa loob ng mansyong ito. Narinig ni Mina ang isang malalim na buntong hininga mula sa labas. Kasunod ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang mahinang hikbi ni Don Roberto, ang matanda na itinuring na haligi ng tahanan, ay umiiyak sa labas ng bodega. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang kumpisal ng kanyang sariling karuwagan. Ang kanyang pananahimik sa harap ng kalupitan ng kanyang asawa ay isang kasalanang kasing bigat ng pagnanakaw ni Carmela. Doon sa kabila ng makapal na pinto ang isang ama ay nagdurusa sa dilim habang hinahayaang mabulok sa loob ang kanyang manugang at magiging apo. Nabalik lamang ang diwa ni Mina nang makaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang binti. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay upang hawakan ang laylayan ng kanyang duster. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, nakita niya ang isang madilim na mantsa. Nanlamig ang buong katawan ni Mina. Ang amoy ng kalawang ay dahan-dahang humalo sa amoy ng alikabok sa bodega. Isang matinding kaba ang sumakmal sa kanyang puso, mas matindi pa sa anumang takot na naramdaman niya kanina. "Diyos ko, wag po," bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga daliri. "Wag niyo pong kunin ang anak ko, wag ngayon." Ang bahagyang pag-agos ng dugo ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ni Mina sa loob ng piitang iyon. Ang banta ni Carmela na ayusin ang problema ay tila dahan-dahang nagkakatotoo nang hindi man lang siya inilalabas ng bodega. Sa gitna ng kanyang paghihirap ang katahimikan ng gabi, ay binalot ng kanyang mahinang pagsusumamo, habang ang buhay sa loob niya ay tila unti-unting kumakawala sa kanyang pagkapit. "Nasaan si Mina, Roberto? Huwag mo akong lokohin, alam kong hindi siya umalis ng bahay na ito ng kusa. Sol, umuwi ka na. Huwag ka nang makialam sa gulo ng pamilya Almeda. Gulo ang pagkulong sa isang buntis ay hindi gulo, Roberto. Krimen yan. At kung may mangyari sa pamangkin ko at sa batang dinadala niya, hindi lang ang budhi mo ang uusig sa'yo, kundi pati ang batas. Hinaan mo ang boses mo, baka magising si Carmela. Hayaan mo siyang magising, hayaan mong malaman ng buong San Roque kung anong klaseng demonyo ang kinakasama mo sa ilalim ng bubong na ito. Ibigay mo sa akin ang susi, Roberto. Ngayon din kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ng asawa mo." Ang boses ni Tiante Sol ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Siya ang pinsan ni Mina na laging minamaliit ni Carmela dahil sa pagiging mahirap, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang tapang ay mas matayog pa sa anumang yaman ng mga Almeda. Ang kalansing ng mga susi na dahan-dahang inabot ni Don Roberto ay tila musika sa pandinig ni Tiante Sol, habang ang matanda ay nakayuko hindi makatingin ng diretso dahil sa bigat ng kahihiyan. Nang bumukas ang pinto ng bodega, ang amoy ng amag at dusa ay sumalubong kay Tiante Sol. Nakita niya si Mina sa sulok maputla at halos hindi na makahinga ang duster ay may bahid ng tuyong dugo. Agad siyang lumapit at niyakap ang pamangkin. Ang init ng kanyang katawan ay tila mitya na muling nagpaalab sa namamatay na pag-asa ni Mina. "Tia Sol, ang anak ko?" Bulong ni Mina, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. "Hush, Mina, nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Kumapit ka sa akin, aalis na tayo rito." Tugon ni Tiante Sol habang dahan-dahang inaalalayan si Mina na tumayo. Sa ilalim ng takip ng dilim, tinahak nila ang madulas at maputik na daan patungo sa gilid ng barangay malayo
sa marangyang mansyon na naging kulungan ni Mina. Narating nila ang isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga puno ng saging at kawayan. Doon sa loob ng payak na tahanan ni Tiantesol, ang amoy ng pinakuluang dahon ng sambong at langis ng niyog ay nagbigay ng kapanatagan sa naguguluhang diwa ni Mina. Maingat na pinahiga ni Tiantesol si Mina sa papag na may malambot na kumot. Gamit ang kanyang mga kamay, nasanay sa paghihilot at pag-aalaga, dahan-dahan niyang sinuri ang kalagayan ng pamangkin. Ang bawat haplos ni Tiantesol ay puno ng pagmamahal, isang pag-aalaga na matagal nang ipinagkait kay Mina sa bahay ng mga Almeda. Magpahinga ka, Mina. Ang batang iyan ay kasing tibay mo. Hindi siya bibitaw basta-basta, paninigurado ni Tiantesol habang pinapainom si Mina ng mainit na tsaa. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisilbing oyayi, biglang naramdaman ni Mina ang isang mahinang pintig sa kanyang sinapupunan. Hindi ito sakit kundi isang munting sipa, isang pagbati mula sa munting anghel na tila nagsasabing ligtas na sila. Napaluha si Mina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang munting sipa na iyon, ang naging selyo ng kanyang panata, hinding-hindi na niya hahayaang tapakan muli ang kanyang dangal. Nabalik lamang ang kaba sa dibdib ni Mina nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa labas ng kubo. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon ay tila nagpapahiwatig na may naglalakad sa paligid. Dahan-dahang sumilip si Tiantesol sa siwang ng bintanang kawayan at doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita nila ang isang figurang pamilyar sa lahat ng tsismis sa San Roque. Si Aling Marites. Nakatayo ito sa likod ng isang puno, ang kanyang cellphone ay nakatutok sa kubo. Ang screen nito ay nagniningning habang kumukuha ng video. Ang isang matalim na liwanag mula sa flash ng camera ay biglang gumuhit sa dilim, tila isang kidlat na nagbabantang muling sumira sa kapayapaang kapwa pa lamang nilang natatagpuan. Aha, nakita rin kita, ang malakas na hiyaw ni Aling Marites na bumasag sa katahimikan ng gabi. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Ang buong barangay ay naghihintay sa susunod na kabanata ng Kalandian mo, Mina. Ang pagkabulabog sa tahimik na kubo ay hindi naging dahilan upang manginig sa takot si Tiantesol. Sa halip na magtago, kumuha siya ng isang palayok ng kumukulong tubig mula sa kalan at inambang ibubuhos ito sa direksyon kung nasaan ang tsismosang si Aling Marites. Ang banta ng napakainit na tubig ay naging sapat upang magtatakbo palayo ang babae, dala ang kanyang telepono at ang natitirang bahagi ng kanyang itim na budhi. Ngunit alam ni Tiantesol na hindi naligtas ang kanyang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, inalalayan niya si Mina patungo sa kaisa-isang lugar sa San Roque kung saan walang kapangyarihan ang kayamanan ng mga Almeda, ang simbahan ng parokya. Pagsapit ng umaga, ang malamig at payapang simoy ng hangin sa loob ng simbahan ay mabilis na napalitan ng mainit at marahas na presensya. Ang pagbukas ng mabibigat na kahoy na pinto ng simbahan ay sinabayan ng matalim na tingin ni Doña Carmela. Kasama ang ilang tauhan ng barangay at si Ludi na nakayuko sa likuran, naglakad ang matanda papasok sa sagradong pasilyo, tila isang reyna na nagmamando sa kanyang nasasakupan. Ilabas mo ang babaeng iyan, Padre Severino, ang matigas na utos ni Carmela. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw hanggang sa matataas na kisame ng simbahan, walang anumang paggalang sa kabanalan ng lugar. I am warning you, Padre. This is a family matter. Huwag mong konsentihin ang isang makasalanang nagdadala ng kahihiyan sa aming apelido. Humarang si Padre Severino sa mismong paanan ng altar. Ang kanyang kalmadong mukha ay nagtataglay ng isang awtoridad na hindi mabibili ng anumang halaga. Tiningnan niya si Carmela mula ulo hanggang paa, isang tingin na tumatagos hanggang sa maitim na kaluluwa ng ginang. Ang simbahan ay tahanan ng mga inuusig, Carmela. Mahinahong sagot ng pari, bagaman ang kanyang paninindigan ay kasing tibay ng bato. Walang sino man ang maaaring sapilitang kunin mula sa pangangalaga ng Diyos. At kung kasalanan din lamang ang pag-uusapan, sigurado ka bang ang mga kamay mo ay malinis? Sapagkat sa mismong kumpisalan na ito, may isang taong umiyak at inamin ang isang mabigat na lihim tungkol sa isang peking dokumento. Isang lihim na nag-uugnay sa pangalan mo. Biglang namutla si Doña Carmela. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay bahagyang nanghina nang marinig ang tinura ng pari. Ang pahiwatig ni Padre Severino tungkol sa kumpisal ni Don Roberto
ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang kahambugan. Sa sandaling iyon mula sa likuran ng malaking rebulto ng patron, lumabas si Mina. Wala na ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa gitna ng kalsada. Wala na ang manugang na laging nakayuko sa takot. Dahan-dahang inayos ni Mina ang laylayan ng kanyang sadyang luma, ngunit malinis na bestida. Tinaas niya ang kanyang baba, sinalubong ang matalim na paningin ng kanyang biyenan ng isang mas matapang at nag-aalab na titig. Hindi niyo na ako madadala sa probinsya para ipapatay ang anak ko. Ang malamig ngunit punong-puno ng lakas na pahayag ni Mina. Bawat salita niya ay bumabaon sa dibdib ng lahat ng naroroon. At huwag niyo na akong subukang takutin. Hindi na ako ang duling na aso niyo, Doña Carmela. Tapos na ang panahon na ang katotohanan ko ay nakadepende sa awa niyo. Napanganga si Ludi sa nakitang tapang ng dating kaibigan, habang si Carmela ay nanggigil sa galit. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong sumuway sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang gintong sandaling ito ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa mga saksi, kundi maging sa mismong pagkatao ni Mina ang paggising ng kanyang natutulog na lakas. Bago pa man makasagot si Carmela, isang sakristan, ang mabilis na naglakad palapit kay Padre Severino. May inabot itong isang makapal na kayumangging sobre, ang inaasahang resulta ng DNA test, na ipinadala mula sa isang kilalang klinika sa Maynila, ang tanging katibayan na maglilinis sa pangalan ni Mina at magpapatunay na ang bata ay kay Rico. Ngunit nang iabot ng bata ang sobre sa pari, napansin ni Mina ang isang nakababahalang detalye. Ang selyo ng sobre ay hindi buo. Ang dulo nito ay may mahaba at pilit na hiwa, tila binuksan na ng isang taong gustong mauna sa katotohanan. Ang nakabukang punit sa kayumangging sobre ay tila isang nakangising bunganga na nagbabanta ng panibagong panganib. Ang nakabukang punit sa kayumangging sobre ay tila isang malinaw na palatandaan ng desperasyon. Sa isang iglap, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Carmela. Marahil ay inakala niyang ang sinumang inutusan niya upang sirain ang ebidensya sa daan ay nagtagumpay sa pagpapasabotahe sa katotohanan. Nakikita mo na, Padre, kahit ang mga papel na iyan ay sira at walang kwenta tulad ng pagkatao ng babaeng iyan. Pagmamalaki ni Carmela habang pinapanood ang pari na sinusuri ang sobre. Ngunit ang kalmado at banayad na mukha ni Padre Severino ay hindi natinag. Sa halip na bunutin ang anumang piraso ng papel sa loob ng sirang sobre, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sariling telepono mula sa bulsa ng kanyang sutana. Masyado mong minamaliit ang paghahanda ng Diyos para sa mga inaapi, Carmela. Wika ng pari, ang boses ay nagtataglay ng isang malamig na katiyakan. Ang sobreng ito ay maaaring napakialaman sa daan, ngunit mabuti na lamang at ipinadala ng mismong direktor ng klinika ang opisyal at selyadong resulta sa aking liham elektroniko kaninang madaling araw upang maiwasan ang ganitong uri ng pandaraya. Nagliwanag ang screen ng telepono ng pari at kasabay ng pagbasa niya sa mga nakasulat dito, ang bawat salita ay naging martilyo na unti-unting dumudurog sa ginawang kaharian ng kasinungalingan ng mga Almeda. Ayon sa opisyal na pagsusuri ng DNA na kinuha mula sa sample ng buhok ni Rico na itinabi ni Mina at sa dugo ng ina, ang batang nasa sinapupunan ni Mina ay 79% dugo at laman ni Rico Almeda. Isang malakas na bulungan ang mabilis na pumuno sa loob ng simbahan, tila mga alon na humahampas at nagpapabagsak sa mga pader ng paninira ni Carmela. Ang mga taong dati ay nakisimpatya sa galit ng matanda ngayon ay nagpapalitan ng mga tingin na puno ng pagkabigla at pag-unawa. Ang katotohanan ay lumitaw at ito ay nakakabulag. Kasinungalingan, pilit na sumigaw si Carmela, ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa galit. Imposible iyan. Nasa Qatar ang anak ko nang mabuntis ang malanding iyan. Paano magiging anak ni Rico ang isang bata na nabuo nang wala siya rito? Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Mina. Mula sa bulsa ng kanyang lumang bestida, inilabas niya ang isang nakatuping kapirasong papel. Ito ang tunay na itinerary ng biyahe ni Rico na lihim niyang hiningi mula sa ahensya bago pa man pumutok ang iskandalo sa fiesta. Umuwi si Rico ng patago 1 buwan bago siya tuluyang lumipad pa Qatar, Doña Carmela. Matatag na pahayag ni Mina habang ipinapakita ang dokumento. 1 linggo siyang nanatili sa lumang rest house ninyo sa kabilang bayan dahil nais niyang magkasama kami nang walang nakakaalam sa buong barangay. At alam ninyong dalawa ni Don Roberto iyan.
Bumaling ang mga mata ng lahat kay Don Roberto, na kanina pa nakatayo sa likuran ng kanyang asawa. Ang matanda na hindi na kinaya ang bigat ng kanyang sariling konsensya at ang kahihiyang ibinabato sa kanyang inosenteng manugang ay unti-unting napaluhod sa malamig na sahig ng simbahan. Ang kanyang pagluha ay sumasalamin sa kanyang matinding pagsisisi. Totoo ang sinasabi ni Mina. Basag na pag-amin ni Don Roberto sa gitna ng kanyang pag-iyak. Itinago namin ni Carmela ang pag-uwi ni Rico. Tinulungan ko siyang burahin ang anumang bakas ng kanyang pananatili dahil ayaw naming malaman niya ang mga nagpatong-patong na utang sa lupa. Ako mismo ang naghatid sa kanila ni Mina sa rest house noong linggong iyon. Ang pag-amin ng haligi ng tahanan ang naging huling kuko sa kabaong ng panlilinlang ni Carmela. Wala nang makakapagsalita laban sa malinis na dangal ni Mina. Sa gitna ng katahimikan na sumunod, ibinaba ni Mina ang kanyang paningin at dahan-dahang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan. Isang mainit na ngiti ng tagumpay at pagmamahal ang gumuhit sa kanyang labi. Anak, narinig mo iyon, mahinang bulong ni Mina sapat lamang upang marinig ng sariling puso. Hindi ka bunga ng kahihiyan, anak. Bunga ka ng pag-ibig. Ngunit habang tinititigan ni Mina ang nagngangalit na mukha ni Carmela, isang malalim na katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit ganito na lamang ang puot ng kanyang biyanan? Bakit handa itong itakwil at ipapatay ang sariling apo para lamang hindi siya manatili sa pamilya? Tila may mas malalim at mas madilim pang ugat ang galit na ito, nalagpas pa sa usapin ng pera at lupa. Bago pa man makapag-isip, nang malalim si Mina, isang halakhak ang biglang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Hindi ito halakhak ng pagkatalo, kundi isang mapanuksong tawa mula kay Doña Carmela na tila nawawalan na ng katinuan. Kahit patunayan pa ng 1,000 papel na kay Rico, ang batang yan wala na kayong babalikan. Sigaw ni Carmela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Nakapirma na si Rico sa deed of sale bago siya umalis. Ibinenta na niya sa akin ang buong karapatan niya sa lupa at sa bahay na iyon. Kaya kahit pumuti pa ang mga mata mo, Mina, bukas na bukas din, ay papalalayasin ko kayong dalawa ng tiyahin mo sa lupang tinatapakan ninyo. Ang nakabibinging halakhak ni Carmela ay patuloy na umaaling-awngaw sa mga pader ng simbahan, tila isang sumpa na nagbabantang lunukin ang anumang natitirang pag-asa ni Mina. Ang halakhak ni Doña Carmela ay tila isang nakalalasong usok na unti-unting pumupuno sa buong simbahan. Tiningnan niya si Mina nang may matinding pagkutsatiwala sa kapangyarihan ng isang pirasong papel na hawak niya sa kanyang isipan. Inakala niyang ang deed of sale na iyon ang huling pako sa kabaong ng pag-asa ng kanyang manugang. Ngunit walang bakas ng gulat o takot sa mukha ni Mina. Sa halip, isang kalmado at nakakapasong katahimikan ang namayani sa kanya. Dahan-dahan niyang idinukot ang kamay sa kanyang lumang bag at inilabas ang isang gasgas na cellphone, ang mismong teleponong kinuha niya sa silid ni Don Roberto noong gabing paratangan siyang nagtataksil. Pinindot niya ang screen at mula sa maliit na speaker nito, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na pag-uusap na nai-record noong gabing iyon. Carmela, paano kung malaman ni Rico na pinike mo ang pirma niya sa mga papeles ng lupa? Paano kung malaman niyang isinangla mo ang bahay para lang mabayaran ang mga utang mo sa kasino? Ang basag at nanginginig na boses ni Don Roberto ay malinaw na narinig ng bawat taong nasa loob ng simbahan. Huwag kang duwag, Roberto, ako ang magulang, ako ang may karapatan sa lupang iyan. Hindi malalaman ni Rico hanggat hindi nakakapagsalita ang patay-gutom niyang asawa. Ang sumunod na boses ay kay Carmela, puno ng kasakiman at panlilinlang. Namutla si Doña Carmela. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay biglang gumuho, tila isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang mga mata ng mga tao sa paligid na kanina ay nakamasid lamang ngayon ay bumubuo ng isang nag-aapoy na pader ng panghuhusga laban sa kanya. Mula sa likuran ni Tiantesol, isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang humakbang paharap. Siya si Attorney Fernandez, ang abogadong tahimik na kinontak ni Tiantesol bago pa man sila pumunta sa simbahan. Bilang isang opisyal ng batas, nais kong ipaalam sa iyo, Ginang Carmela Almeda, na ang paggawa ng peking dokumento ay isang mabigat na krimen, formal at matigas na pahayag ng abogado. At kahit patotoo ang pirma, walang bisa ang sinasabi ninyong bentahan ng lupa. Sapagkat ang lupang kinatitirikan ng inyong mansyon ay nasa ilalim ng isang kondisyonal na testamento.
Tumango si Padre Severino at inilabas mula sa kanyang sutana ang isang lumang dokumento na namumutla na sa katandaan. Ito ang tunay na huling habilin ng mga ninuno ng Almeda na matagal nang ibinilin sa pangangalaga ng simbahan. Ayon sa tunay na diwata ng testamentong ito, ang lupa ay direktang ipapamana sa unang apong lalaki na magpapakasal at sa kanyang lehitimong asawa. Paliwanag ni Padre Severino, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa kabanalan. Ibig sabihin, mula nang ikasal si Rico kay Mina, ang kalahati ng karapatan sa buong lupain ay automatikong nailipat sa pangalan ni Mina. Wala kang karapatang ibenta o isangla ito, Carmela, dahil hindi ikaw ang nagmamay-ari nito. Hindi na nakapagsalita si Carmela. Ang lahat ng kanyang panlilinlang, ang lahat ng kanyang pagmamalupit, ay bumalik sa kanya sa isang napakabigat na iglap. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Sila ay tinawag na ni Attorney Fernandez kanina pa lamang upang imbestigahan ang kaso ng pamemeke ng pampublikong dokumento. Nang lapitan ng mga pulis si Carmela upang imbitahan sa presinto, nagwala ang matanda. Pilit niyang iwinawasiwas ang kanyang mga braso, sumisigaw ng mga banta, at sumpa, ngunit walang pumansin sa kanyang mga hinaing. Ang dating reyna ng San Roque ay inilalabas ng simbahan bilang isang karaniwang kriminal na binalot ng sariling kasakiman. Bago pa tuluyang mailabas ng pinto si Carmela, humakbang si Mina palapit sa kanya. Napansin ni Mina ang isang pamilyar na kislap sa daliri ng kanyang biyenan. Ito ay ang gintong singsing na may maliit na perlas, ang kaisa-isang pamana ng yumaong ina ni Mina, na sa pilitang kinuha ni Carmela noon bilang bayad di umano sa pagpapatira sa kanya sa mansyon. Walang alinlangan inabot ni Mina ang nanginginig na kamay ni Carmela at dahan-dahang hinubad ang singsing mula sa daliri ng matanda. Tiningnan siya ni Carmela ng may puot, ngunit ang mga mata ni Mina ay kalmado at puno ng kapayapaan. Hindi ninyo pag-aari ito, Doña Carmela. Malambot, ngunit may diin na wika ni Mina. Isinusuot ang singsing sa sariling daliri. Katulad ng hindi ninyo pag-aari ang dangal ko at lalong hindi ninyo pag-aari ang buhay ko. Habang pinagmamasdan ni Mina na tuluyang isakay ang kanyang biyenan sa sasakyan ng mga awtoridad, isang pamilyar na kanta ng cellphone ang bumasag sa hangin. Ang telepono ni Tiante Sol ay umiilaw, nagpapahiwatig ng isang tawag. Nang sagutin ito ng matanda, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon, isang halong gulat at pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Tiante Sol ang telepono at lumingon kay Mina. Tumawag ang pinsan natin mula sa Maynila. Ang eroplanong sinasakyan ni Rico mula sa Qatar ay lumapag na sa airport mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Kasalukuyan na siyang bumibiyahe pa uwi rito sa San Roque. Nanlamig ang mga kamay ni Mina. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang pangarap at pinakamatinding sakit ay parating na. Paano kaya tatanggapin ni Rico na ang inang ipinagtanggol niya ng labis ay isang kriminal na nagtangkang pumatay sa kanyang mag-ina? Sa labas ng simbahan, ang tunog ng sirena ng papalayo na sasakyan ng pulisya ay dahan-dahang naglaho sa himpapawid, tila huling hininga ng isang madilim na kabanata na natapos na upang magbigay daan sa isang bagong unos na paparating. Ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na galing sa malayong bansa ay nag-iwan ng bakas sa maalikabok na daanan ng mansyon ng mga Almeda. Nakatayo si Rico sa pintuan, bitbit ang mga malalaking kahon ng pasalubong, mga tsokolate, pabango at mga pangakong binalot sa makukulay na papel. Sa kanyang isipan, sasalubungin siya ng mainit na yakap ng kanyang asawa, isang gantimpala sa kanyang mahabang paghihirap sa gitnang silangan. Ngunit pag-angat ng kanyang paningin, isang malamig at walang kislap na pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Mina sa gitna ng sala, tuwid ang likod at walang bakas ng pananabik sa kanyang mukha. Mina, nakauwi na ako. Nanginginig na sambit ni Rico, pilit na iniaabot ang isang kahon ng tsokolate at mga laruan para sa magiging anak nila. Nabalitaan ko ang mga nangyari. Ang sabi nila nakakulong si Mama. Totoo ba? Anong ginawa mo, Mina? Anong ginawa ko? Mahinang sagot ni Mina, ang boses ay tila yelo na nakakapaso sa lamig. Ang bawat pantig ay may dalang bigat ng ilang buwang pag-iisa. Bakit hindi mo tanungin kung anong ginawa nila sa akin noong panahong nagpapakabingi ka sa mga pakiusap ko mula rito? Mina, alam mo naman kung gaano kahigpit si Mama. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Pilit na pangangatwiran ni Rico, ang kanyang boses ay may halong pagmamakaawa at pagdepensa sa sarili. Inisip ko na baka simpleng tampuhan lang ninyo iyon.
Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Babae siya, minananay ko siya. Ano ba ang inaasahan mong gawin ko habang nasa malayo ako? Hindi na nakipagtalo si Mina. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tinalikuran niya si Rico at tahimik na naglakad patungo sa likod ng bahay. Sumunod si Rico, naguguluhan at unti-unting kinakabahan sa katahimikan ng asawa. Tumigil si Mina sa harap ng isang luma at madilim na istruktura at dahan-dahang binuksan ang mabigat na pinto ng bodega. Ang amoy ng amag, kalawang at dumi ay sumalubong kay Rico, dahilan upang mapatakip siya ng ilong at mapakunot noo. Dito, twika ni Mina, habang nakatingin sa madilim na sulok, kung saan may lumang sako na nagsilbing higaan. Dito ako ikinulong ng nanay mong pinagkakautangan mo ng loob. Dito ko pinakiusapan ng mga daga na huwag kainin ang natitirang tinapay ko para may laman ang tiyan ng anak mo. Dito ko naramdaman ang pag-agos ng sarili kong dugo, iniisip kung aabutan mo pa ba kaming buhay ng anak mo. Nanghina ang mga tuhod ni Rico. Bago pa siya makapagsalita, iniabot ni Mina ang kanyang telepono. Sa screen ay tumatakbo ang naitabing video ng livestream ni Aling Marites. Napanood ni Rico ang sariling asawa na pinipilit paluhurin sa semento, hinahablot ang buhok ng sarili niyang ina, habang ang kanyang ama ay nakatalikod at walang ginagawa. Napanood niya ang pagmamakaawa ni Mina, ang kahihiyan nito sa harap ng buong barangay na pinagtawanan lamang ng mga tao. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga kamay ni Rico at halos mabitawan niya ang telepono. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa maiinit na luhang mabilis na nagunahan sa pagpatak. Ang pangarap niyang magbigay ng magandang buhay sa pamilya ay siya palang naging dahilan ng pagkawasak ng dangal ng babaeng ipinangako niyang poprotektahan. Sa matinding pagsisisi at pag-asam ng kapatawaran, dahan-dahang itinaas ni Rico ang kanyang nanginginig na kamay. Nais niyang haplusin ang umbok na tiyan ni Mina. Gusto niyang maramdaman ang kanyang anak. Gusto niyang iparating ang 1,000 paghingi ng tawad sa pamamagitan ng isang haplos. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa damit ng asawa, humakbang paatras si Mina. Ang maliit na pag-atras na iyon ay lumikha ng isang malawak na bangin sa pagitan nilang dalawa. Isang pisikal na distansya na sumasalamin sa kawalan ng tiwala na hindi kayang tawirin ng anumang pag-iyak o pagmamakaawa mula kay Rico. Isang katanungan ang patuloy na naglalaro sa isip ni Mina habang pinagmamasdan ang pag-iyak ng asawa. Kaya ba talagang talikuran ni Rico ang babaeng nagluwal sa kanya, kahit pa ito ay nakakulong na, upang patunayan ang kanyang pagbabago? O mananatili siyang nakakadena sa utang na loob na sumira sa kanilang pamilya? Naglakad si Mina patungo sa isang sulok at kinuha ang isang dokumentong inihanda niya sa tulong ni Attorney Fernandez bago pa man dumating si Rico. Isang formal na kasunduan sa paghihiwalay at paghahati ng mga ari-arian. Dahan-dahan niya itong iniabot sa asawa, walang gatol at puno ng paninindigan. Hindi pera ang kailangan ko, Rico. Tiwala ang hiningi ko noong mga panahong mag-isa ako at kailangan ko ng asawa. Pero basura ang ibinigay mo, matatag ngunit may diin na wika ni Mina. Naiwan si Rico na nakatayo nanginginig habang nakatitig sa papel na iniabot ng asawa. Ang malinis at maputing papel ay tahimik na nakapatong sa gasgas at lumang mesang kahoy, tila naghihintay ng kanyang pasya. Ang sikat ng araw sa barangay San Roque ay nagdala ng kakaibang liwanag na tila naghuhugas sa mga madidilim na anino ng kahapon. Nakatayo si Mina sa balkonahe ng mansyon ng mga Almeda, hindi bilang isang aliping sunod-sunuran, kundi bilang lehitimong may-ari ng kalahati ng lupain. Kasama ni Attorney Fernandez, tahimik niyang pinanood ang mga kamag-anak ni Doña Carmela, ang mga taong nakisaya sa kanyang pagkadapa noong fiesta, na isa-isang naglalabas ng kanilang mga maleta. Wala silang magawa kundi lisanin ang bahay, dala ang yuko ng kahihiyan sa ilalim ng matibay na utos ng batas. Sa kabilang dako naglakad si Don Roberto Bitbit, ang isang maliit na tampipi ng kanyang mga damit. Hindi siya pinalayas ni Mina, ngunit pinili ng matanda na lumipat sa lumang kubo sa likod ng malaking bahay. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay pasan ng mabigat na sako ng pagsisisi at konsensya dahil sa kanyang karuwagan. Ang pananahimik niya noon ay binabayaran niya ngayon ng lubos na pag-iisa. Nang tuluyang luminis ang bahay mula sa mga taong nagdulot sa kanya ng sakit, pumasok si Mina sa maluwag na sala.
Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang malaking painting na nakasabit sa pinakagitnang pader. Ang larawan ni Doña Carmela na nakasuot ng marangyang terno, nakangiti ng may pagmamataas. Dahan-dahan inangat ni Mina ang kanyang mga kamay at inalis ang kwadro mula sa pagkakapako nito. Sa likod ng larawan ay ang naiwang marka ng alikabok at kupas na pintura, isang patunay kung gaano katagal nitong tinakpan ang tunay na kulay ng tahanan. Ibinaba niya ang larawan at pinalitan ito ng isang paso ng namumukadkad na mga bulaklak ng orchidyas. Ang matingkad na kulay ng mga talulot ay tila nagbigay ng bagong hininga sa loob ng bahay. Wala nang sumasakal na kapangyarihan, ang natira ay kapayapaan. Ginamit ni Mina ang kanyang mga naipong pera mula sa mga lumang padala at sariling ipon upang simulan ang isang maliit na negosyo. Nagtayo siya ng isang pwesto ng mga kakanin sa mismong harapan ng kanilang bakuran sa mismong kalsada kung saan siya pinagtawanan ng buong barangay. Ngayon ang mga taong dating bumabato sa kanya ng masasakit na salita ay siya ring mga taong pumipila upang bumili ng kanyang nilutong biko at puto. Wala siyang ibinigay na pot sa kanila. Sinalubong niya ang kanilang mga nahihiyang tingin ng isang kalmado at kumpiyansadong ngiti. Hindi na niya kailangan ang kanilang awa dahil nakuha na niya ang kanilang lubos na paggalang. Sa mga lumipas na araw, isang anino, ang patuloy na umaaligid ngunit hindi lumalampas sa hangganan. Si Rico, hindi nito pinirmahan ang papeles ng paghihiwalay. Sa halip araw-araw itong nagtatrabaho sa kanilang bukirin, nagbubuhat ng mabibigat na sako, at nag-aayos ng mga sirang bakod. Ang dating makinis at mabangong balat ng isang OFW ay napalitan ng pawis putik at mga kalyo. Pilit niyang pinatutunayan na kaya niyang maging isang haligi ng tahanan na walang inaasahang utang na loob mula sa kanyang ina. Pinapanood siya ni Mina mula sa malayo. Isang katanungan ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Sapat na ba ang sakripisyong ito upang matunaw ang makapal na yelong bumalot sa kanyang puso? Ngunit ang mga katanungang ito ay biglang naputol isang gabi. Ang kalangitan ay nagdilim at nagbuhos ng matinding pag-ulan. Kasabay ng paglamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bintana, ay ang isang matalim at bigla ang kirot na gumuhit sa tiyan ni Mina. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang kanyang paghinga ay bumilis habang ang sakit ay mas naging madalas at mabagsik. Ang oras ng kanyang panganganak ay dumating na. Mabilis na dumating si Tiante Sol upang umalalay, nagpapainit ng tubig at naghahanda ng mga malinis na tela. Sa labas ng mansyon sa ilalim ng walang awang buhos ng bagyo, nakatayo si Rico. Basang-basa ang kanyang mga damit at nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig at matinding kaba. Naririnig niya ang mga daing ng kanyang asawa, bawat sigaw ay tila punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Gustong-gusto niyang pumasok. Gustong-gusto niyang hawakan ang kamay ni Mina at sabihing naroon siya. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa labas ng pinto. Hinihintay niya ang pahintulot na pumasok, isang karapatang alam niyang nawala ng piliin niyang hindi maniwala sa babaeng nagmamahal sa kanya. Ang tanging nag-uugnay sa kanilang dalawa ngayon ay ang dingding na naghihiwalay sa kanila at ang malamig na panaghoy ng tubig mula sa kalangitan na walang humpay na bumabagsak sa bubong na yero. Soli, pasok mo na si Rico. Hindi ko na kayang makitang mamatay sa ginawang asawa mo sa labas habang ang anak niyo ay paparating na sa mundo. Tia Sol, huwag, hindi pa ako handa. Mina, makinig ka sa akin. Ang galit ay lason sa puso ng isang inang magsisilang. Hayaan mong ang bata ang maging tulay, hindi para sa pagpapatawad mo agad, kundi para sa karapatan ng anak mong makilala ang kanyang ama sa unang sandali ng kanyang buhay. Ipasok mo na siya, Rico, bilisan mo. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng basang lupa sa loob ng silid. Pumasok si Rico na basang-basa ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot. Hindi siya lumapit agad. Nanatili siyang nakatayo sa gilid, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa asawang naghihirap sa ibabaw ng papag. Ang bawat malalim na paghinga ni Mina at ang mahihigpit na kapit nito sa gilid ng higaan ay tila mga punyal na tumatagos sa konsensya ni Rico. Ang gabi ay binalot ng ingay ng bagyo sa labas. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging mahalaga ay ang bawat segundong lumilipas sa pagitan ng sakit at panalangin. Ang pawis sa noo ni Mina ay dahan-dahang pinupunasan ni Tiante Sol habang ang boses nito ay nagsisilbing gabay sa gitna ng unos.
Isang matinding kirot muli ang gumuhit sa katawan ni Mina, isang huling pagtulak na tila humihigop sa lahat ng natitirang lakas ng kanyang pagkatao. Kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon, isang matinis at buhay na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang unang yak ng sanggol, isang mainit na likido ng kagalakan ang dumanas sa mga pisngi ni Mina, nang ilapag ni Tiante Sol ang isang maliit mapula at umiiyak na sanggol sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng pait na naranasan niya sa loob ng bahay na ito, ay tila biglang naglaho sa harap ng munting himalang hawak niya. Ang bata ay may mga daliring maliliit na tila humahanap ng kakapitan, isang bagong buhay na malinis mula sa anumang kasalanan ng kanyang mga ninuno. Dahan-dahang lumapit si Rico, ang kanyang mga hakbang ay tila nag-aalinlangan. Lumuhod siya sa tabi ng papag, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Tumingin si Mina sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang pagtango niya ay sapat na pahintulot. Gamit ang nanginginig na mga bisig, kinuha ni Rico ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng batang siya mismo ang muntikan ng itakwil dahil sa karuwagan. Yumuko si Rico at idinikit ang kanyang noo sa maliit na kamay ng sanggol. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. "Patawad anak, patawad," bulong ni Rico sa boses, na halos malunod sa patak ng ulan sa bubong. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig mula sa pangunahing pinto ng mansyon. Hindi ito ang katok ng isang taong nagmamadali, kundi isang serya ng mabagal at formal na paghampas sa kahoy. Nagkatinginan sina Tiante Sol at Rico. Sino ang dadalaw sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo at sa ganitong oras? Nang buksan ni Rico ang pinto, tumambad sa kanya ang isang matandang babae, na balot ng itim na Amerikana tuyo ang buhok sa kabila ng ulan, at may dalang isang lumang leather na bag. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi matukoy ni Rico kung saan niya ito nakita. Ang babae ay hindi pumasok, nanatili lamang siyang nakatayo sa ilalim ng veranda, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa loob ng bahay. "Nandito ba si Roberto Almeda?" ang tanong ng babae sa isang mahinhin ngunit otoridad na boses. "May dala akong liham na dapat ay binasa na niya 30 taon na ang nakalilipas. Isang liham na magpapaliwanag kung bakit si Carmela ay naging isang halimaw at kung bakit ang lupang tinatapakan ninyo ay may nakabaon na sumpa na hindi ninyo alam." Inilabas ng babae ang isang kupas na sobre mula sa kanyang bag, ang kaparehong sobreng kulay dilaw na natagpuan ni Mina sa bodega. Ngunit ito ay may selyo pa ng isang ospital na matagal nang sarado. "Sino ka? Anong kailangan mo sa tatay ko sa ganitong oras at sa gitna ng ganitong bagyo?" "Ako si Elena, ang babaeng dapat ay katuwang ni Roberto, kung hindi lamang naging mas matimbang ang kasakiman ni Carmela kaysa sa katotohanan. Ang dala ko ay hindi lamang liham, kundi ang susi sa paglaya ng inyong pamilya mula sa isang sumpa ng poot na nagsimula bago pa kayo isilang." Ang tinig ng babaeng nagngangalang Elena ay tila isang malalim na dusa na nakahanap na rin ng dalampasigan. Sa pagbukas ng pinto ng silid, lumabas si Don Roberto mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng takot at pag-iwas, ay biglang natigilan ng magtagpo ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang matanda ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng hanging humahampas sa mga puno ng kawayan sa labas. Inabot ni Elena ang lumang sobre kay Roberto. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal nang ibinaon. Si Carmela ay pumasok sa buhay ni Roberto hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang blackmail at pagnanakaw ng ari-arian na ginawa ng pamilya ni Carmela laban sa mga tunay na tagapagmana ng Almeda. Ang puot ni Carmela kay Mina ay hindi dahil sa lupa o pera, kundi dahil nakita niya kay Mina ang katapatan at wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi niya nakuha mula kay Roberto. Ginawa ni Carmela ang lahat upang sirain si Mina dahil ang kaligayahan ng manugang ay paalala ng sarili niyang hungkag na buhay. "Patawad Elena, patawad Rico, Mina." Ang basag na tinig ni Don Roberto habang binabasa ang mga salitang 30 taon niyang tinalikuran. "Hinayaan kong maghari ang takot sa bahay na ito. Hinayaan kong maging biktima kayong lahat ng isang babaeng nabuhay sa kasinungalingan dahil lamang sa aking karuwagan." Nakinig si Mina mula sa kanyang higaan habang yakap-yakap ang kanyang bagong silang na anak. Ramdam niya ang pagluwag ng isang mabigat na kadena sa kanyang dibdib.
Ang lahat ng sipasampal at sutil na paratang ni Carmela ay hindi pala tungkol sa kanya, kundi tungkol sa sariling impyerno ng kanyang biyenan. Ang katotohanan ito ang huling gamot na nagpatuyo sa mga sugat ng kanyang puso. Humarap si Rico kay Elena at sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin ng may pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay ni Roberto, hindi bilang isang anak na nagbabayad ng utang na loob, kundi bilang isang lalaking handang magpatawad upang makapagsimula ng tama. Tapos na ang gabi ng mga lihim sa bahay na ito, matatag na wika ni Rico. Tay, hindi mo na kailangang magtago sa kubo. Elena, salamat sa pagdadala ng liwanag. Ngunit ang kinabukasan ng bahay na ito ay hindi na ididikta ng nakaraan. Nang umalis si Elena at bumalik ang katahimikan, tanging ang mahinang hilik ng sanggol ang maririnig. Lumapit si Rico sa tabi ni Mina. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip kinuha niya ang isang baso ng mainit na tubig at dahan-dahang tinulungan ang asawa na uminom. Isang maliit na kilos ngunit puno ng pag-aalaga na matagal nang ipinagkait. Tumingin si Rico sa mga mata ni Mina, ang kanyang paningin ay tila humihingi ng isang pagkakataong muling itayo ang nasirang tulay. Mina, alam kong hindi sapat ang isang gabi o 1,000 sorry para mabura ang bodega ang fiesta at ang bawat luhang pumatak sa'yo. Bulong ni Rico habang dahan-dahang hinahawakan ang dulo ng mga daliri ni Mina. Pero kung papayagan mo ako, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para patunayan na karapat-dapat akong maging asawa mo. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Tumingin si Mina sa kanyang anak pagkatapos ay sa asawa. Ang yelo sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang natutunaw, ngunit ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Kinuha niya ang kamay ni Rico at dahan-dahan itong inilapat sa pisngi ng kanilang anak. Ang init ng balat ng sanggol na dumampi sa palad ni Rico ang naging unang hakbang ng kanilang paghilom. Dito tayo magsisimula, Rico. Mahinang sagot ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Sa ilalim ng bubong na ito, nawala ng itinatagong dilim. Isang nuhon niya ang idinampi ni Rico sa noo ni Mina bago niya dahan-dahang isinara ang bintana upang harangan ang huling bugso ng hangin mula sa labas. Ang ilaw sa loob ng mansyon ay nanatiling maliwanag, isang munting bituin sa gitna ng barangay San Roque na hindi na muling kukurap sa takot. 5 taon ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang madilim na sumpa sa mansyon ng mga Almeda. Ang dating bodega na naging piitan ni Mina ay isa na ngayong maliit na silid-aralan kung saan tinuturuan niya ang mga bata sa barangay na magbasa at magsulat. Ang mansyon na dati ay puno ng alingaw-ngaw ng sigawan at kasinungalingan ay napalitan na ng ingay ng tawanan at amoy ng mga nilulutong pagkain na nagmumula sa kusina. Si Don Roberto, bagaman matanda na, ay makikitang madalas mag-alaga sa kanyang apo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay nakahanap na ng kapayapaan. Natutunan na niyang tanggapin na ang karangalan ay hindi nasusukat sa apelido kundi sa katapatan ng puso sa pamilya. Si Elena naman, sa kabila ng lahat, ay nanatiling kaibigang sandigan nila, isang paalala na ang katotohanan, gaano man katagal mailibing, ay laging hahanap ng daan patungo sa liwanag. Si Rico ay hindi na ang lalaking nagpadala lamang ng pera mula sa malayo. Siya na ang katuwang ni Mina sa pagpapalago ng kanilang munting negosyo at sa pagpapalaki ng kanilang anak. Hindi naging madali ang bawat araw, may mga panahong sumasagi pa rin sa alaala ni Mina ang pait ng nakaraan, at may mga gabi ring nakikita ni Rico ang bakas ng trauma sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat pagsubok, hindi na sila bumibitaw. Natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari kundi isang araw-araw na desisyon. Isang hapon, habang naglalakad ang pamilya sa plaza kung saan ginanap ang fiesta noon, natigilan si Mina sa harap ng simbahan. Ang lugar na naging saksi sa kanyang matinding kahihiyan ay siya ring naging saksi sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Lumapit si Rico at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay magkakabit sa kanya ng mahigpit. Mina, masaya ka ba? Mahinang tanong ni Rico. Tumingin si Mina sa asawa, sa kanilang anak na tumatakbo sa palaruan at sa langit na unti-unting nagkukulay ginto. Wala na ang puot. Wala na ang hangaring gumanti. Ang tanging natitira ay ang pasasalamat sa mga sugat na nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang bawat sandali ng kapayapaan. Masaya ako, Rico, sagot ni Mina na may ngiting tunay.
Hindi dahil perpekto ang buhay natin, kundi dahil sa wakas ako na ang may hawak ng kwento ko. Hindi na ako bilanggo ng nakaraan, at hindi na rin ako bilanggo ng opinyon ng iba. Ang tunay na aral na naiwan sa puso ng bawat mamamayan ng San Roque ay simpleng ngunit malalim. Ang karangalan ay hindi hinihingi sa iba, ito ay itinatanim sa sariling bakuran. Ang pamilya Almeda sa gitna ng lahat ng kanilang pagkakamali ay natutong bumangon hindi sa pamamagitan ng pagtakpan ng dilim, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa liwanag ng katotohanan. Habang papalubog ang araw, ang bawat anino ay unti-unting naglalaho. Ang mansyon ay hindi na lamang isang bahay na gawa sa semento at kahoy. Ito ay naging isang tahanan, isang patunay na kahit ang pinakamalupit na bagyo ay may katapusan. At pagkatapos ng matinding ulan, ang paghilom ay ang pinakamagandang bulaklak na mamumukadkad sa hardin ng buhay.